Siguro ay ako lang talaga ang ginawang paraan para maayos ko ang pamilya niya. Dahil ako lang ang umayos sa kanya nung mga panahon na lumala siya at nasa lowest point siya ng buhay niya. Itago na lang natin siya sa pangalang Nika. Siya po ay nasa second year college nang makilala niya ang lalaking inibig niya ng sobra na itago na lang natin sa pangalang Maximo. 20 years old si Nika noon at 30 naman si Maximo. Meron siyang 2 anak at kasal siya sa kanyang tunay na asawa. Pero para malinaw lang ang ating kwento, hindi si Nika ang dahilan kung bakit naghiwalay si Maximo at ang kanyang asawa. Magkalapit lang ang bahay ni Nika at ni Maximo dahil sa iisang barangay lang sila nakatira. At sa pagkakaalam ng mga kapitbahay nila, ang naging dahilan ng paghihiwalay ni Maximo at ng kanyang asawa ay ang walang katapusan niyang bisyo. Dahil mas inuuna ni Maximo ang mga barkada kaysa sa kanyang pamilya, kaya doon ay napunta sila sa hiwalayan. 7 taon nang hiwalay sa asawa si Maximo bago pa pumasok sa eksena si Nika, kaya napatunayan niya na totoo ang chismis na sobrang mabisyo ni Maximo. Dahil walang araw na hindi uminom si Maximo at bukod pa doon ay hindi niya na ikukwento dito, pero sa madaling salita, isang malaking red flag si Maximo. Na sobrang naging kabaligtaran ni Nika dahil siya naman ang tipo ng babae na hindi pasyadong lumalabas at sobrang sipag at sobrang talino rin. Halos lahat ng kanilang mga kapitbahay ay sobrang taas ng tingin sa kanya dahil naiiba siya sa mga kaedad niya na madalas laman lang ng kalsada. Kaya laking gulat ng mga kakilala nila nang malamang may namamagitan kay Nika at kay Maximo. Dumating pa sila sa punto na meron siyang mga kakilala na nagsumbong sa kanya mga magulang para maiwasan niya si Maximo dahil wala daw itong magandang maidudulot sa kanyang buhay. At sisirain lang daw nito ang kanyang kinabukasan, pero hindi daw natin masasabi ang takbo ng tadhana dahil hindi natin alam kung kanino tayo iibig. Sobrang naging madaming manliligaw ni Nika na halos kasalungat ni Maximo, pero hindi niya alam kung bakit si Maximo ang kanyang pinili. At noong nagsimula na ang kanilang relasyon ay pareho nilang naramdaman kung paano unti-unting nagbago para sa ikabubuti si Maximo. Kung noon ay palaging wasted ang itsura ni Maximo, sa ngayon ay maaliwalas na at sobrang dami pang magagandang bagay na nangyari kay Maximo. Lalo na pagdating sa kanyang pag-uugali na sobrang bilis niyang magalit at palagi na lang siyang laman ng mga away. Pero palagi niyang pinakikinggan ng mga payo sa kanya ni Nika na wag basta-basta pumapatol sa mga gulo. Nagsimula na rin magbigay ng atensyon si Maximo sa kanyang mga anak at palaging sinasabi sa kanya ni Nika na enjoyin ang bawat araw at pagtuunan ng pansin ng mga anak niya. Sa tagal na rin ng kanilang relasyon ni Maximo ay parang nakasanayan na lang sila ng ibang tao. Merong iilan na natutuwa dahil sobrang daming improvements ni Maximo simula na naging sila. Lahat ay ginawa ni Nika para mailagay sa maayos si Maximo. Lahat ng pag-iintindi at pagpapasensya ay binuhos niya dahil mahal na mahal niya si Maximo. Kaya akala ni Nika ay magiging maayos na ang lahat hanggang sa dumating ang araw na kailangan na magbago ng sitwasyon nilang dalawa ni Maximo. Dahil nagkasundo si Maximo at ang kanyang asawa tungkol sa pag-aasikaso sa kanilang mga anak at wala naman yung naging problema kay Nika. Dumating ang araw na nakapagpatawaran na si Maximo at ang kanyang tunay na asawa at dahil doon ay may mga nanumbalik sa kanila. Kasama na doon ang mga feelings nila na sobrang tagal nang nawala. Naaalala pa ni Nika noong mabasa niya ang chat ng asawa ni Maximo at sinabing nakikita kong nagbabago ka na, mukhang mga bata na ang priority mo. Kaya sana ay magkaroon pa tayo ng tsansa na mabuo ulit ang ating pamilya. At dahil pamilya na ang pinag-uusapan ay hindi na nagpumilit pa si Nika kahit alam niyang sasabihin sa kanya ni Maximo na mahal pa rin siya. Hindi na naghintay si Nika na mamili pa si Maximo dahil si Nika na ang nagdesisyon na itigil na ang kanilang relasyon dahil alam niyang yun ang tama. Pero napakasakit pa rin para kay Nika na siya ang bumuo kay Maximo at siya ang umayos ng mga panahong sobrang lala niya. Pero noong naging maayos na si Maximo at nagpakatino ay nagmahal lang ulit siya ng iba at babalik lang siya sa kanyang asawa na parang sobrang dali lang ng lahat. May mga pagkakataon na naiisip pa rin ni Nika ang mga araw na magkasama silang dalawa ni Maximo dahil hindi pa rin nawawala ang nararamdaman niya. At ayon na rin sa mga balitang nakarating kay Nika ay umayos na talaga ang relasyon ni Maximo at ng kanyang asawa. Madalas na rin daw silang lumabas at magbanding samantalang si Nika ay pinipilit niya sa araw-araw na maging masaya at maghilom. Hindi na rin kinausap pa ni Nika ang asawa ni Maximo dahil alam niya naman ang lahat ng desisyon niya ay para sa ikabubuti at pabor sa asawa ni Maximo. Kaya siguro ay ako lang talaga ang ginawang paraan para maging maayos si Maximo at ang kanyang pamilya dahil paglipas ng ilang taon ay nanumbalik ang pagmamahalan nilang dalawa. Wala akong pinagsisisihan sa lahat ng nangyari pero sadyang masakit at hindi ko alam kung makakahanap pa ba ako ng panibagong mamahalin. Nakafocus na lang ako ngayon sa paghihil ng aking puso pero hindi ko pa naman po ito isinasarado para sa iba. Pero nandito pa rin po sa akin ang takot na magmahal ulit kaya hanggang dito na lang Ate Charis.